din makuha sa kanila, kaya lumalayo po. Para sa akin, ito na yung pagiging part ko ng pagiging nanay. Pati wala nang alam yung tao tungkol sa akin. Hanggang kailan ko na, ginakaya ko lang po lahat. Inaayos ko na. Gusto kong maging maayos. Habang buhay, hindi naman namin kasama yung pinanganak yung droga na kaya lang kami nagaganyan para panindigan namin sa sarili namin na matigas kami. Pero pag wala po, talagang minsan umakagulgulo na lang din po ako sa dito. Importante po sa akin, mawala man ako sa mundong ito, nagawa ko po lahat. Masasabi kong lahat ng yan ginawa ko at pinaninindigan ko. Baga wala po akong pinagsisisihan. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Magandang hapon po sa atin lahat. Nayon po ang isang sasakyan sa may bandang unahan. At kanina pa kami umaga dito. Paikot-ikot dito sa may Baklaran, Makapagal. Hinahanap namin tong anak nung nanay. Alam nyo mga kababayan, yung nanay na nagpunta doon sa bahay. Gusto na kayo magtanong yung iba. Sige, sige. Mga kababayan. Hinahanap namin to. Baka sakali may nakakilala sa inyo. Pasway po ako dito. Ito? Yung sa luma. Ito? Tsaka po yung sa kapil. Huh? Tsaka ito. Ito siya noon mga kababayan. Kita ba? Apo. Ito na raw siya ngayon. Baka kung sino po nakakilala sa inyo mga kababayan, comment nyo po dito. Dito sa may mga nakatira dito sa Pasay, Baklaran, Makapagal. Kasi mga kababayan, yung nanay po nito, nagpunta doon sa bahay na Pangasinan. Marami na raw siya nilapitan at huling alas na lang daw niya is ang Team Daddy Frankie. Kaya mga kababayan, mula Pangasinan tumulak ang aking team para halughugin itong buong Pasay. Dahil sa panawagan ni nanay, naawa po kasi ako sa isang nanay na nagmamakaawa, nakikiusap kay Daddy Frankie. Kaya ito kami ngayon mga kababayan, kanina pa po kami dito umaga nag-iikot. So bibigyan ko po ito ng 2 araw na pag-iikot dito. Ito po yung first day. Baka sakali lang po mga kababayan, baka kilala nyo to. Siya po may nunal sa ilong at Tisay ang kanyang pangalan daw. Bansag sa kanya Tisay. Baka sakali mga kababayan matulungan natin yung kanyang nanay na nagsusumamo, umiiyak, nakikiusap kay Daddy Frankie na matulungan siya na mahanap ang kanyang anak. Ang kanyang anak na ito mga kababayan is may pinagdadaanan depression. At ayon sa kanila, nandito daw po yun na paikot-ikot. May dala-dala daw lagi na sako. Ayan ang aking mga kasamaan, nag-iikot, nagtatanong-tanong. Ayan sila, KJ27, tsaka Bakas ni Tats. Nandito po ang aking team mga kababayan.
Saan? Asawa? Anak niya, hindi ko na nakita, pero dati kasama niya. Saan banda? Saan banda? Dito. Dito. Natutulog ko rito eh. Pag gano'n nyo rito, sa Meros Police. Ganito? Tignan ko nga. Malapit lang. Malapit lang. Sige. Sa kabila, dito sila. Minsan nandun sila sa may ano, yung sa may kabila, sa may tapat ng DFA. Oo. Tapos minsan nakikita ko si Tisel, galakan dito sa may Libertad, sa gabi. Kaya talagang palakad-lakad lang talaga siya. Hindi siya lalayo rito. Tara, Minsan tingnan natin. napunta rin sa may Maydas. Alam niyo yung may Maydas? Layo. Maydas doon sa Rose Boulevard. Oo. Minsan na doon sila. Sila. Sige. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? After na maghapon na yung paghahanap, nakita na po ng team yung taong hinahanap natin dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Kung natatandaan nyo yung lugar na ito mga kababayan, dito rin po namin na-rescue si Kuya Bal. Baka kakilala pa nga ni Kuya Bal ito mga kababayan eh. Pero inaayos lang natin kasi medyo magulo dito mga kababayan, tsaka kailangan ingat din tayo
Ganon din sa ating mga sasakyan kasi maya-maya nagtatakbuhan sila rito. Asaan na sila? Ba't nagpulasan? Bigla-bigla kasi mga kababayan nagpupulasan sila dito. At saka pinapaayos muna natin kay Kuya JC sa ating mga kasamahan. Salamat sa Panginoon mga kababayan, pero sa tingin ko, hindi ako makakapangako kung ano ang pwedeng gawin mga kababayan. No? Ito, itatry lang namin yung aming makakaya. Ayon sa kahilingan ng nanay nitong si Tisay. Yung nanay po ni Tisay mga kababayan nagpunta po sa bahay at nakiusap sa Team Daddy Frankie. I-rescue, baka pwede daw na tulungan. Kasi sabi ng nanay, ano ba yung sabi ng nanay? Nadidepress na tong anak niya na wala na daw sa sarili. Pero tingin ko mga kababayan, matino naman. Maayos pa. Tara mga kababayan, samahan niyo ako. Ikaw nga. Magandang hapon ate. Pangalan mo po? Ako po si Golden Fraction Porton, pero Tisay po yung Tisay. tawag sa akin. Taga saan ka talaga? Tubong Iloilo po ako. Nanganak po ako sa Iloilo, pero taga-planter po lahat. Bulacan. Saan ka nakatira dito? Ayan po, sa Central Island. Alin? Ayan po, yung mismo may mga plastic. Ay, yung puno ng kahoy. Yung gitna po na yan. Ay, yung gitna na yan. Diyan ka nakatira? Diyan po kami. Gaano ka nakatagal nakatira dito? 2 years na po. 2 years na. Ilan taong ka natin? 42 na po. Bago ang lahat, magpakilala muna ako. Ako si Daddy Frankie. Nagugulat ka ba? Ba't nandito kami ngayon? Actually po hindi, kasi nabasa ko po yung chat ni Mama sa'yo na humingi po siya ng tulong na gusto niya po ma-rescue ako. Opo. Na although ang iniisip niya po kasi is, nanay, asa nanay, hindi niya po siya. Ang gusto lang niya, maging maayos. Pero meron din po kasi Daddy Frank part na ang gusto kong ilaban lang po dito is masaya na ako. Masaya ka na? Masaya po ako kahit anong magpumay ng buhay. Kasi ginusto ko na po ito eh. Naging choice ko po ito kaya wala po. Nahihiya po ako sa kanila kaya po lumalayo ako, lumidistansya. Bakit ka nahihiya sa kanila? Sa dami kong kasalanan, especially unang-una sa mga anak. Wala akong kwentang na. Wala kang kwentang nanay. Wala. Pwede bang sa sasakyan tayo mag-usap para hindi maingay? And mga kababayan, mga kabarangay, sa loob ng sasakyan kami mag-usap kasi medyo maingay dito. No? Dito na lang sa sa Ford. Ay Ford pareho. Kahit saan. Okay lang ate, para maging maayos, no? Sige. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Gaya ng aking sinabi, Roas Boulevard along the highway. Napakaingay po sa labas. Thanks to God, dahil nakita natin si Ate Tisay. Almost 1 day kami naghanap dito, gaya ng aking sinabi. So, Ate Tisay, ayun, kaya kami nandito dahil sa panawagan ng iyong nanay. Sabi mo, masaya ka na dito. Sinadya mo talagang lumayo sa iyong pamilya. Sa anong kadahilanan? Kasi pinilit ko naman before. Unang-una kasi po, sa side po na lang muna ni Mama. Okay. Si Mama, maayos siyang magulang. Pero there are times kasi nabuhay kami sa iba-ibang tao rin po na kinasama ni Mama. Pero pinaka-the best po yung stepdad ko ngayon, si Master. Tapos, iba-iba rin kami ng tatay. Andiyan na po yung sabi ko nga nun, may nangyari po kasi na, Mama, sorry mababanggit ko na to. 10 years old ako nun, nung may kinasama po siya na ano po kami ng ate ko. Pero hindi naman kami nagalaw. Pero, andiyan na po yung nadatnan niya na po kami, na ako po na nakaano. Kahit nagsasabi po ako sa kanya, hindi niya po ako iniintindi dahil siguro po, dala ng pagmamahal niya rin po dun sa kinakasama niya that time.
tumatak na po sa isip ko yun. Isang oras lang niya po pinakulong. Kaya doon na po ako nag-start. Kumbaga nagkaroon ng interest ang stepfather mo Opo, sa'yo. yung una. Ate ko, tsaka Pwede mo ako. i-atras yan para hindi ka nahirapan. Okay. Ilan ba kayo magkakapatid? Kami po, 5. So, pang ilan ka? Pangatlo po. Ilang taon ka na ngayon? 42 na po. 42. Ilan naman ang anak mo? 11 po talaga. Kasama yung mga kunan. 11 ang anak. Opo, bali ang tatay, 4. Puro panganay. Nahirapan ako sa una kasi hindi ko naman sila gustong ipalaglag po. Naging stowaway po ako at 13 years old pa lang ako. Lumalaban na ako talaga. Kasi para sa akin yung ganda ko, yung ano ko dati, yun yung pinaglalaban ko na akala ko wala na pong katapusan. Hanggang sa natuto akong na-involve na po ako sa drugs. Hanggang sa yung dati po akong naging dancer nga po niya ng kaserola ng Kabayanan nila Ate Gracia. Kami po. Yung last ko na pong trabaho is yun dito kay Ma'am Marisa Delgado. Ito yung club po na yan. Bali bata pa lang po ako, talagang malayo na ako. Gusto ko, alis lang ako ng alis. Uuwi lang po ako kapag alam kong pauwi na yung nanay ko. So, ibig mo sabihin, yung nanay mo galing din siya rito? Si mama po, backslider. Kumbaga, sa pamilya po nila, lahat tetulado sa Iloilo. Tumakas si mama, naging rape victim din po kasi mama ng professor niya na nagkanak po si mama doon. Yun yung kuya ko. Yun po. Nakilala ko na lang po recently si mama 1993. Doon ko lang po nakilala may nanay ako. Inuwan niya po ako sa Iloilo, sa lola ko. So, kasi parang nagugulan ako no? Sorry hindi ko nakuha yung kwento kung paano naging simulaan lahat. Opo. May tampo ka sa mama mo, nanay mo? Noon po, pero ngayon wala na. Kasi sanay na po ako na lagi nga ako pinahuli, pinahirihab. Kaya yung parang mas pinaparehab ka ng nanay? Always po. Nung may hapon po ako, nagkaroon po ako ng hapon na isang may-ari ng pachinko sa Tokyo. Ngayon po, 13 years old ako noon, diyan po ako nakatira sa Heritage. Sa Traders Hotel. Diyan po kami nakatira. Alos ako lang po yung kauna-unahang umbrella girl po sa Kalikid na sa Cabanatuan po kasi ako naging po yung pangalan ko talagang Pumutok po talagang naging gustuhin po ako talaga ng mga congressman, mayor. Yun po. Talagang si mama parang naging niya po ako. Kumbaga ako raw ang magpapayaman sa kanya. Alam kong biro lang ni mama dahil si mama kabayo rin naman po sa krame. Nagmamanicure, tapos lalakad po na. Yun nga lang po. Unti-unti akong nagkakaroon ng puro stepfather, hiwalay, nakikita ko rin. Nakikita mo sa mama mo. So, ibig sabihin, nung panahon na nandito ka sa kamay nila, ikaw ay isang star. Nga po. So, ibig sabihin, mayaman ka dati. Hindi naman po. Natikman lahat halos din po ng luho, pero hindi naman talaga ako naging materialosong tao. Pero parang liit lang naman po talaga dati. Pwede naman ako yung pinangarap ko noon is magkaroon ng buong pamilya. May asawa, kinakasal, may anak. Pangarap mo ganun? Pinangarap ko yun dati. Ano nangyari? Kasi sinasabi ni mama kapag nababawi niya ako dun sa lalaki, sigurado ka ba na anak mo to? Kasi ako sigurado kung apo ko to. Kasi syempre anak niya ako eh. Syempre, nagkakaroon ng Nagkakaroon ng idea ang lalaki. Sinasabihan niya yung partner mo pag binabawi ka niya. Yung mga biyanan ko po, ganun. Sinasabi nila, sigurado ka bang anak mo to? Kasi malikot nga raw po ako sa aparato. Parang hindi ko matanggap. Ano yung aparato? Parang malikot po sa sa lalaki. Posible daw na ganun. Pag nanawa sa iwanan ka rin niya. Kasi gusto po ni mama, hindi niya na po, alam ko po, in-explain niya naman po sa akin na hindi na raw po niya alam kung paano raw po niya ako mapapasunod sa kanya. Kaso as long po kasi na pinipilit niya akong sumunod dun sa gusto niya, mas lalo po akong kumakawala. Kasi parang, kaya tulad po nito, yung parang binigyan niya na, bahala ka na sa buhay mo, lagi niya sinabala, mamatay ka na sa kasa. Okay lang ma, importante sa akin. Sabi ko, maraming salamat. Kulang yung salitang salamat.
Yes. para sa pag-aalaga at pagyakap mo sa mga anak ko. Kasi yung obligasyon na dapat noon pa ako, hindi ko nagawan Taiwan. Kasi po, dun yung bagay na napakaduwag ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam kung nag-try naman po ako magpakananay. Iba-iba nga sila ng tatay. Hindi, paglalandi yung nagbahal lang ako. Yun nga lang, siguro talagang hindi yun yung part na in-expect ko na magiging kami. O may bibigay niya yung buong pagkatao niya sa akin. Hindi po pala. Sa nabanggit mo sa akin kanina, anak mo 11. Opo. Ilan na naging tatay nun? 4 po. 4 na. 6 po sa huli. Tapos, puro panganay na po sa... Okay. So, ibig sabihin, sa una mong naging asawa, hindi ka naging matagumpay. Opo. Hindi mo nahanap yung Bali, 2 things months lang na po. hinahanap mo na sinasabi mo sa akin before na pakasalan ka, Opo. maging maayos ang samahan ninyo. So, una, hindi nagtagumpay. Pangalawa, pangatlo, hanggang ngayon. Yung sa pang-4 po, doon ako lalong lumala. Okay. Yung sa sinasabi nilang Bombay kung tawagin na tatay ng 6 na anak ko. Na halos gigising ako, may bayar na yung kasi gutom, hirap. Ano paggising mo, May? May bayar. Yung kumbaga, nanganak po ako, di ba? Let's say sabihin ako po kasi yung anak kong isa, yung may butas sa puso, binigay ko talaga sa pare. Kahit masabihin ni mama na, binenta mo, bahala ka, ikaw, kasi ayaw mo naman akong tulungan. Ayaw pa ako tulungan ni mama nung gusto niya matuto raw ako. Tinitiis niya po talaga. Bakit ayaw kanyang tulungan? Sobra na po kasi ko. Anong tulong gusto mong gawin ng mama mo? Matuto sana siya tumanggap na. Bigyan niya ng pagkakataon kung sino yung taong nilalaban ko. Ibig po sabihin nun, Daddy Frank, may nakikita ako dun sa tao na yun. Kaso walang magbigay sa both sides sa amin ng pagkakataon. Ba't ayaw po nilang magbigay ng pagkakataon? Di na judge kagad nila yung tao na hanggang dyan na lang yan. Lahat ng Kinasama ko. kinakasama mo against sila, Opo, ayaw nila. Ayaw po. Walang tiranggap si mama. Maliban na lang po dun sa huling-huli na yung sa 5 years ko pong kinasama ng taga Baseco. Si Marlon po. Bali pang 5 po, yung pang 6 po ito eh. Naging palib. Oh, kumbaga, let's say sabihin natin na para raw akong nagpalit lang ng panty. Pero sinabi po kasi sa akin ng anak ko na, Mami, bigyan mo naman ako ng kahiyan. Puputulin ko na yung kung ano yung puno. Siyang bunga. Kaya minsan nagugulat po sila, anak mo pala si Precious. Kung tutuusin po, hindi ko sinasabi. Kasi binibigyan ko po ng kahiya, pero natutuwa ako na yung anak ko nakikita ko. Teacher, lumalabas sa TV, pero isa lang po sinasabi ko. Piliin mo yun. Yung kung saan ka habang buhay may benepisyong makukuha. Kaysa dyan sa pag-aartista, bukas makalawa, wala na. Tingnan mo sila sa Sabrina. So ibig sabihin artista yung anak mo? Opo, si Precious po. Nag-ND Films po siya para lang po ma-provide niya lahat ng pangangailangan bilang pagtulong din po kay mama tapos sa mga kapatid po. Sa lola niya. So yung anak mo, tinutulungan niya yung lola niya? Opo, makalola. Lahat po kasi sila makalola. Pero sabi ko nga po, pag nasa bahay naman po ako, isang linggo o 4 na araw pinakamatagal. Kasi minsan po may part na, mamili ka lang. Tingnan mo, masakit po sa akin kasi totoo eh. Tingnan mo yung chicken, tingnan mo yung hen. Ni-spread niya yung wings niya, wag lang mami, matuluan ng ulan yung mga sisiw. Buti pa ang hayop. Alam ko na po ano ibig sabihin mga anak. Masama ang loob nila sa akin kasi hindi ako naging nanay sa kanila. Pero ito po kasi Daddy Frank, yung alam kong way na dito pa lang naging nanay na ako. Yung hindi ko na sila binibigyan ng kahiyan na, kunwari, wala. Ultimo pangalan ko po, hindi ko po ginagamit dito. Ultimo apelido namin, hindi ko ginagamit. Ibang pangalan pong ginamit ko. Kasi lumayo na ako eh. Pero nandito pa rin po sila. Andyan po yung time na namimiss ko. Oo, syempre. Kasi iniisip din po ako ni Mama, wala na ng bagyo. Iniisip niya talaga, lagi niya ako iniisip. Kasi paborito ko noon ni Mama. Yung sobrang mahal, spoiled daw kay Mama. Andun na po tayo, pero gusto ko tuloy tanungin, Ma, inalagaan mo lang ba ako? Kasi akala mo ako yung magbibigay. Kaya kayamanan mo yung mga apo mo. Ngayon talaga po siya bumawi sa mga anak ko. Kaya kulang talaga po yung salitang thank you.
Kasi hindi ko na panindigan yung pagiging nanay na meron siya ngayon, na pinaninindigan niya ngayon sa mga apo niya, na ayaw niya ipikit yung mga mata niya na hindi pa rin maayos. Tsaka, yun nga po sabi ko, lagi na lang kasi ako na pinoprovoke din po kasi nila ako na, si mami habang buhay ng ganyan. Sabi ko, bakit hindi tayo magbigayan? Na tanggapin nyo kung sino yung iuwi ko. Kung ayaw nyo kami dito, gagawa kami ng parang, pero tulungan nyo kaming makapagsimula. Kasi wala kami talagang pagkukunan. Barbero po ngayon yung kinakasama ko. Gunting lang po at razor ang hinihingi namin. Kahit po ako dito sa mga, kasi kilala na po ako sa buong Pasay. Kumbaga yung pagiging pamilya na hinahanap ko po, ayan, sa mga kapwa ako po yagit. Hindi ako nahiya na naging yagit na ako. Hindi, kasi mas lalo akong na-challenge na mas marami po akong natututunan sa kanila. Kaya nga yung sinasabi ni mama na, kasi lutong-luto na yung utak mo, mama, lahat ng tao rito sa paligid, wag mong i-discriminate kasi unang-una lahat sila may mga kwento. Tama. May mga kwento, may mga dahilan kung bakit lahat sila nandito, pero bakit kami lahat na nag-iipon-ipon. Masaya kami rito sa kalye. Kasi nagiging totoo kami, dito kami malaya. Okay. Kumbaga po, hindi po ako nagiging, gawin mo to, pakisamahan mo yan. Kahit matandang-matanda lang, basta mayaman, ganyan. Yung dating salitaan na po, hanggang sa, yun nga po, naging escort na ako, lumalaban na ako ng ganun. Andiyan yung naluloko naman po ako na magpapakilala ng binata. Yun nga, bigla na lang magkakaanak sa akin. Pag hinahabol ko na, andyan yung deny nila, masakit sa akin kasi dinideny nila yung bata. Pero kapag nakita nilang maayos na katulad ng panganay ko, kamukha nila, masakit sa akin yung dati. Pero kasi kahit nakailan ka ako siguro, ako kilala ko tatay ng anak ko. Kasi buong buo nakikisama naman ako, relasyon po. Hindi po yung kamong bayaran mo ako ngayon, hindi po ganun. Yun nga lang, talagang siguro, sinusubok pa rin ka ako. So, 42 ka pa lang, no? Bata pa. Pero maisingit ko lang mga kababayan, no? Tama rin yung sinabi ni Ate Tisay na huwag nating i-judge yung mga taong nandito sa lansangan. Hindi porkit nasa lansangan sila ina-underestimate na natin or ginajudge na natin. Mga kababayan, mga kabarangay, isa lang din po ang natutunan ko sa mga bagay-bagay, lalo na sa pag-charity ko. Ano't ano man po ang pinagdadaanan nila, ano't ano man ang problema kinaroroonan nila ngayon, isa lang ang pagkakaintindi at pagkakaalam ko dyan. Wala naman sigurong tao na gustong maludmok sa kahirapan o kung ano man ang kinalalagyan nila. I'm sure hindi nila ginusto yan. Maaring nagkamali lang siguro sila or mayroon na mga dahilan, no? Pero ate, habang bata ka pa, sabi nga nila kasi habang may buhay may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko po. Magtiwala ka kay God. Opo. At huwag mo sanang sayangin, huwag mo ubusin yung panahon habang malakas ka pa. No? Mag-pray ka kay God. Palagi po, Daddy Frank, kahit nga po sabi ko, akala lang ako nila na hindi kami, kahit saan, basta pumikit kami, alam ko araw-araw may nakalaan para sa amin. Kaya kami nakakaraos sa araw-araw ng pangangailangan namin dito sa kalye. Kaya lang ang problema, may isang bagay na hindi basta-basta naiiwasan. Apo, barkada at saka yung bisyo. Barkada tsaka? Bisyo po. Yes, yung bisyo, no? Hindi ba mahirap ba talagang iwasan yun pag nasimula na? Nakaiwas po ako nun talaga, ng 2022 po. Sobrang taba ko na naman. Kasi naiwasan mo na? Naiwasan ko po. Gaano katagal kasi mo nasa naiwasan? Bulacan po ako dati. Kumbaga, sinahayaan ako ni mama dun sa... Parang gusto ko lang po dati, parang ganun yung hinayaan niya ako dun sa kinakasama ko, na habang yung kinakasama ko, unti-unti natanggap ng mga anak ko. Kasi talagang tumutulong po siya sa pangangailangan nila mama nung panahon na down po sila mama. Siya po bilang lumpia rapper po. Talagang lahat ng sweldo niya doon. Ate Tisay na lang, mas matanda ako sa'yo. Tisay, gaano mo kamahal yung mga anak mo? Mahal. Wait lang na, Tisay, no? Nga pala, bago ang lahat, naka-video tayo, i-upload namin to, okay lang? Okay lang. Mapapanood to ng mga anak mo, nanay mo.
Okay. Para maganda na rin po yung nakuha na rin po nila yung sa loobin. Yes. So, Tisay, gaano mo kamahal ang mga anak mo? Mahal na mahal ko kayo, nak. Sa totoo lang. Mahal na mahal ko po sila dalawa. Walang nanay na hindi nagmahal ng anak. Imposible yun. Yes. Sa sobrang pagmamahal ko, nahihiya ako. Unang-una hiyang-hiya ako sa kanila. Kasi hindi, ang sa akin, niluha ko lang sila eh. Tapos yung obligasyon, Hindi mo ko na nagawa. Lalo na yung sa panganay ko. Hindi niya naranasan maging bata. Kumbaga yung obligasyon, maaga na rin siyang nang dahil lang po sa pagyakap niya, gusto niyang ipunin yung mga kapatid niyang na ipamigay po. Nang dating, yun talagang tatay po nila. Siyempre, kung ano na lang din po yung ano yung nangyayari sa kinakasama ko, nandun na lang din po ako. Pero kung meron sanang pamilya, yun nga sinasabi pamilya po, di ba? Na magbibigay sana, bigyan nyo sana kami ng pagkakataon. Ito yung inahabol ko eh. Sabi ko, bigyan nyo ako ng pagkakataon na yung kasama ko, bigyan nyo ng pagkakataon. Napapatunayan naman, yung una po kasi yung kay Marlon nga po, sabi nila, walang kwentang tao. Pero ano nangyari? Natanggap nila kasi unang-una po nakita nila yung determinasyon namin parehas na nagbago kaming pareho. Kasi may naramdaman kaming may pamilya kami na nakabackground sa amin. Kumbaga, may nagtiwala na pamilya pa mismo namin. So, ang gusto mo, suportahan ka ng nanay mo? Bigyan niya po kami ng pagkakataon. Gustong-gusto na po namin umuwi ng Bulacan ni Tyrone. Kaso nga lang po, syempre, tinitingnan siya ni Mama. Ayaw po ni Mama na sa kanya. Kaya po nahihirapan kami, wala naman kami makakapansimula po na pwede ka ako naming maging hanap buhay na talagang dire-diretso. Barbero lang po ang pagkakaalam niya. Pero sa barber, sabi niya, nakita mo naman, di ka naman nagutom. Kahit ilang ulo lang yan, pa-50-50, pagkatsagaan, pakikita Tisay, po. sabi mo mahal na mahal mo yung mga anak mo. Alam mo rin ba kung gaano ka kamahal ng nanay mo? Alam ko po. Yun. Kaya hanggang ngayon, gumagawa siya ng paraan para magbago ka. Opo. Mayroon lang akong bidyong ipapakita sa'yo. Pakitawag nga si Boss JB. Buksan mo. Kuya JB. Kuya JB. Tsaka power bank. Para sa iyo. Kuya Tax, perang power bank. Play mo na. Kuya Rizky, perang power bank. Ito. Mamamatay na to. Wait lang pa. Okay. Ito yung mama mo. Opo. Kilala mo. Opo. Ayan. Kaya kami na papunta rito at hinanap ka dahil sa panawagan ng mama mo, no? Ba't walang sounds? Sounds mo nga. Wait lang. Start. Ayan. Ayan. Hello po, Daddy Frankie. Ako po si Lola Meiji Baladyang na iyong masugid na taga-hanga po. Follower niyo po ako. Nagaling pa po kami sa bayan po ng probinsya po ng Bulacan, Floridan, Bulacan po. Sinadya po kitang hanapin dito. Pinilit po kitang hanapin. Although po dumaan po ako sa napakarami pong proseso sa mga ating mga gobyerno, sangay ng gobyerno kung paano ko po kayo ma-reach out. Kasi po, Daddy Frankie, matagal na po ako na nagme-message sa inyo. Lahat po ng means ginawa po namin sa tulong po ng Pika G-Cup Krami. Katunayan po, may dala po akong print out na sila po mismo. Nagre-reach out po sa inyo para po tulungan ako dahil ever since po, alam na ng Camp Krami po yung aking problema regarding po sa anak ko. Yung anak ko po na gusto ko po tulungan niyo po na ma-rescue dahil po kayo lang po yung huling alas ko po na lang po makakatulong sa amin dahil po ginawa ko pa pong lahat ng pamamaraan na maibalik po siya ulit sa rehabilitation sa sobrang depression. Iba pong proseso po ngayon, Daddy Frankie, dala po ng kailangan ng may mga warrant of arrest, may court order. So, Daddy Frankie, ikaw na lang po ang pag-asa ko talaga. Pag na-reach out niyo po ako, matulungan niyo po ako dun sa anak ko na madala po sa shelter niyo at nakikita ko po yung naging
sa normal. Pag masyadong mahaba na to, Daddy Frankie, pag na saka na lang po natin i-detalye kasi may sapat naman po akong dokumento from the very beginning na pwede ko pong ipakita sa inyo para po masalimuot na buhay, Daddy Frankie. Pero sa tulong niyo po, mabubuo ko po yung mga hindi ko pa nabubuo at yung anak ko po na anak ko po yun. Alam niyo po, Daddy Frankie, inano po yun hindi na po siya, tinalaga na po, kinandem na po siya ng pati anak, mga kapatid niya. Pero ako po, Daddy Frankie, na isang ina, hindi po ako makakatulog kasi maganda po yung anak ko. Pag napupunta po ako doon na lagi ko po siya minumonitor kahit paano po, pumupunta po ako sa area ng Pasay sa Makapagalagi niyo. Marami pong nagsasabi kung ano po pwede kong gawin kasi po pinagsasamantalahan na lang po siya ng iba-ibang lalaki. Daddy Frankie, muli po ako lumuluhod. Lumuluhod siya, mga kababayan. Malaki na po yung kawalan. Hindi ko na po napupupusan yung iba na po pa yung buhay ko namin dahil ako na po ako. Tamo lumuluhod yung nanay mo? Meron na po ako depression, Daddy Frankie. Ikaw po ang alam ko po sa tulong ni Lord dito po ako dinala. Napakarami ko po pinagdadaanan. Pumunta po ako dito, Frankie, na yung aking bagong buhay pananampalataya at pagmamahal sa anak. At saka naniniwala po ako sa iyo, Daddy Frankie. Nakita ko po lahat. Napakasalimuot ko na buhay meron ako pero umaasa po ako, Daddy Frankie. Tulungan niyo po ako, hindi lang po sa pagsarili ko. Thank you po, Daddy Frankie. Salamat po. Ayan, Tisay, kung kita mo yung ginagawa ng nanay mo, gumagawa ng paraan talaga sa pakikiusap na lang. Anong masasabi mo doon? Alam ko naman kasi na sobrang mahal, pinapagsisilosa na nga po ako ng ibang mga kapatid ko na ako po yung naging paborito. Dahil ang sinasabi ni mama, ako na lang yung napapariwala. Pero hindi naman totally napapariwala kasi kilala ko pa rin po yung sarili ko. Pangalawa po, sabi ko nga magbigayan po kami. Baka sakaling sa pagbibigayan po namin, hindi ko kailangan na rehab, hindi ko kailangan ng pulis, sawang-sawa na ako sa... Kahihiyan ko na po yun almost. Lagi na lang mong ganyan. 13 anyos pala ako, bigla na lang si IDG, ako pa ang ikukulong. Sa anong kaso? Ako na naman. Parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Andyan din po yung pinagkalat niya na nga po na may Hep B infection nga po ako na secondary to HIV. Nag-alcohol yung mga tao sa harapan ko. Masakit. Pero okay lang. Kasi nanay ko Hindi niya na siguro talaga nagkakraming na utak niya. Hindi niya na alam pa paano niya po ako mapapasunod. Hindi, kung lalayuan ako ng mga tao, lalayuan ako ng barkada. Hindi po. Mali yung ginawa ni mamang pamamaraan. Yung naging kulang sa amin, heart to heart talk. Yung magbigayan kaming mag-ina na, o sige ma, ganito. O babalik ako ng Plaridel. Pipilitin namin makampangupahan sa sarili namin. Bigyan nyo ng pagkakataon yung taong kasama ko. Kasi yan po yung naging kasama ko. Almost 2 taon na kami dito sa kalye. Nagnanakaw yung tao, nakukulong. Pero pinipilit niya pong maibigay sa akin yung kahit paano konting luho. Na alam naman po niya na bili kitang damit. Kahit po hindi ako nagpapabili, bili kitang damit. Maging maayos ka. Kaya po ako nakilalas dito sa Pasay kasi parang ako po naman yung nagsasalita sa kanila na ayokong dinidiscriminate sila ng mga naka-uniformadong tao. Kasi ang inaano ko, pag walang sisipa, para sa inyo sino? Kasi walang nakakaintindi. Walang gustong umintindi sa atin na ganito tayo manamit. Hindi. Tao pa rin tayo. Yung nararamdaman ni mama, nararamdaman ko rin po yun. Yung namimiss ko yung mga anak ko. Pero nilalabanan ko na lang kasi mamimiss ko sila. Uuwi ako. Tapos aalis na naman ako kasi hindi ako talaga sanay na magkakasama kami. Dahil konting galaw lang po, ako na naman ang tinitingnan nila.
masakit. Lagi na lang may pukol po ng sumbat. Kaya hindi rin po ako makatagal sa bahay. Alam mo, Tisay, naiintindihan kita. Umpisa pa lang ng pag-uusap natin, naiintindihan na kita. Ano? Lalong-lalo ng mga kababayan, may kasabihan tayo na may karapatan ang bawat isa sa atin. Ginawa ko lang po yung panawagan ng iyong ina, nakausapin ka, puntahan ka. Pero nasa sa iyo pa rin yun. Dahil alam ko, nasa tamang pag-iisip ka pa. Mali po yung sinabi ng nanay niya na may depression na. Akala ko nga ganun. Pero sa pag-uusap natin, alam mo pa lahat ang ginagawa mo. Alam ko po lahat. At walang makakatulong sa sarili mo, Tisay, kundi ikaw lang at ang iyong pamilya. Tama rin yung sinabi mo na suportahan ka lang sana nila. Pero unang-una talaga tutulong sa'yo si God and then sarili mo. Alam ko po yun. Lagi ko po sinasabi sa kanya, Ama, hindi man ako naging hindi naman ako ganun kasamang tao. Yes. Araw-araw nakakagawa kami ng mali. Pero kung kapag napapahintulutan mo, alam ko gusto mo yung ginagawa ko. Pero kapag hindi mo kami binibigyan ng break para magkaroon kami ng ganito. Sa ngayon po, masasabi ko, sanay na yung sikmura ako kumain 1, 2 beses maghapon kasi walang trabaho. Pero pag may trabaho, kung tutuusin po, gusto kong umuwi. Gusto kong bumalik ng Bulacan dahil sa Bulacan, makakalayo ako sa bisyo. Hindi ko kayo nahihiya. Kasi yan na lang nagiging para maging matibay yung dibdib ko na hindi ko maramdaman na may pamilya pa ba ako talaga. Kasi nahihirapan din kaya ako Daddy Frank, sa totoo lang po. Mahal ko yung mga anak ko pero hindi nila ako maintindihan ko ano yung pinaglalaban ko. Pero bilang nanay, hindi ko na rin makuha sa kanila kaya lumalayo po ako. Para sa akin, ito na yung pagiging part ko ng pagiging nanay. Yung tapos pati wala nang alam yung tao tungkol sa akin. Hindi ko na ginagamit yung apelido na meron sila. Lalo na may iniingatan din po si Precious na, Mami, bigyan mo naman ako ng kahiyan, ganyan ka. Sabi ko, habang buhay na lang nyo kasi ko tinitignan na adik sa balingin nyo eh. Hindi nyo ako tinignan bilang nanay nyo. Hindi nyo ako tinanong na, Mami, masaya ka ba sa ginagawa mo? Bakit ka nagditis ng ganyan? Kasi hindi nyo ako tinanong. Hindi talaga nila ako tinanong kung hanggang kailan ko na kinakaya ko lang po lahat. Inaayos ko na. Gusto kong maging maayos. Magkaroon ng pamilya. Sinasabi ko kung gusto ko talaga Daddy Frank na matupad yun eh. Yung may lalaki tanggap yung pagkatao ko. Yung hindi na ako nahiya sa mga sinasabi talaga. Hindi po ako mayayain na tao. Makapal na harap po talaga yung mukha ko. Pero dahil dun, kung saan po ako natapat, dun talaga ako babangon. Gusto ko i-prove kay Mama na may taong kukuha sa akin na magiging buo kami. Yung tatanggapin niya po lahat sa akin. Bigyan niyo lang din po ng pagkakataon. Kasi ang inaano po ni Mama, adik lang din ang makakaintindi sa'yo. Yun nga yung sinasabi ko eh. Hindi naman habang buhay, hindi naman namin kasama yung pinanganak yung droga na kaya lang kami nagaganyan para panindigan namin sa sarili namin na matigas kami. Pero pag wala po, talagang minsan makagulgulo na lang din po ako sa hirap. Parang doon kayo kumukuha ng lakas. Sa loob po. Pero sabi ko nga po, hindi lahat ng na-involve sa ganyang influence kasi diyan na lang po ako yumayakap ngayon. Diyan na lang ako napasama sa kanila kasi kami na lang nagkakaintindihan. Kumbaga, iniintindi nila ko ano yung sa loobin ko. Say, may nararamdaman ka, ano. Hindi kami magkakaano-ano, hindi kami magkakilala, pero andyan po yung comfort ng bawat isa na, Say, ito gamot, Say, pagkain. Yung di baling para kaming mga daga na kung sa aming konting pagkain, takbo kami. Hindi na kami. Importante po sa akin, mawala man ako sa mundong ito, nagawa ko po lahat. Masasabi kong lahat lang yung ginawa ko at pinaninindigan ko. Kumbaga wala po akong pinagsisisihan. Tisay, gaya ng aking sinabi, kaya kami pumunta rito. Una, panawagan ng iyong nanay. Pangalawa, gusto rin sana kitang matulungan. Pero ayaw kong persahin ka or what,
kasi ang pagbabago ay kailangan magsisimula sa iyong sarili. No? So, hindi pa naman ito ang huling pag-uusap natin, I think, kasi kakausapin ko rin ng mama mo para ipaliwanag din yun na pag-usapan natin. Opo. Pero bago matapos ang video ito, gusto kong hilingin sa'yo at bigyan kita ng pagkakataon para ipaliwanag mo rin ng buong puso yung side mo sa mga anak mo. Sigurado akong mapapanood nila to. Sige, say. Message ko sa inyo mga anak. Una-una, sorry. Lagi nyo na lang naririnig kay mami yan. Wala na akong masabi kasi lagi ako nagiging failure sa inyo na mangangako tapos magiging hindi ko matutupad kasi andyan pa rin yung trigger sa relasyon natin na although alam nyo lang na nanay nyo lang ako pero yung ini-expect ko na yung bang maramdaman ko na mami nga namin to yun lang wala akong maramdaman sa inyo kaya inaano ko na lang ngayon. Salamat ako kasi nandyan pa rin kayo kay lola nyo. Sorry kasi hindi ko natayuan yung pagiging nanay ko sa inyo. Ang alam ko lang, binigay ko na lang yung hininga na meron kayo ngayon. Pero hindi ko ini-expect na pagbayaran yung pabalik sa akin. Mga anak, sorry talaga. Si mami, kung lumalayo man ako sa inyo, alam ko sa sarili ko para sa inyo itong ginagawa ko. Para malayo kayo sa kahiya na meron na ako. Kumbaga, ayoko na kayong ibuli-buli pa ng mga tao. Ayoko sabihin, nanay nyo ganyan, nanay nyo ganito. Sapat na sa akin na tayo na lang nakaalam. Sanay naman na rin kayo na wala ako. Mas sanay nga kayong wala ako. Sabi nyo nga, mas tahimik ang buhay nyo pag wala ako. Masaya ako kasi nakakatapos kayo ng pag-aaral sa tulong ni lola nyo. Tapos ate nyo. Sa mama mo naman, Tisay. Mama, hindi na natin kailangan yung laging ganito. Gumagamit tayo ng mga media. Lalo lang ako napapaya sa mga tao. Nahihiya na ako kasi hindi na ako nagbago. Yun ang tingin lagi sa akin ng tao. Hindi naman natin kailangan lumapit eh. Ikaw lang kailangan mo lumapit. Mag-usap tayo sapat ngayon eh. Kung inintindi nyo ako, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi nyo kailangan iparehab, hindi nyo kailangan gumastos, hindi na. Kasi lalo lang akong magwawala, lalo lang akong patutunayan ko sa inyo, ipaggigiitan ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi drugs, Hindi ako nakatali dito. Kung bibigyan nyo kami ng pagkakataon, sabi ko nga gunting lang at razor sapat na sa amin. Pakikita namin sa inyo na tama yung tao sinamahan ko. Wala lang kasi rin magulang na lang din yung isa eh. Pero bakit kami nagkakaintindihan? Ayaw nyo kasi bigyan ng pagkakataon. At tingin nyo kasi habang buhay ng tao, adik magnanakaw. Ang hirap kaya ng ganyan. Okay. So, Tisay, kung sakasakali ba nababalik kami dito, saan ka namin pwedeng matagpuan? Dito lang sa area na to. Kung sakasakaling dalhin ko dito ang nanay mo para mapag-usap kayo heart to heart, okay lang ba? Okay lang din. Salamat, no? Gaya ng aking sinabi, ayaw kong persahin dahil may karapatan ka pa bilang tao. At alam kong alam nyo rin yan mga kababayan, no? Dahil ang pagbabago, lalong-lalo na sa sitwasyon ni Tisay, sa kanya mismo dapat manggaling, no? Andyan ang gabay ng iyong mga anak, gabay ng iyong magulang. Pero ang totoong pagbabago, alam mo, sa sarili mo. At magdasal ka kay God. Sige, bago matapos ang to, bibigyan kita ng kaunting tulong, Tisay. Tisay, may isa akong ipapayo sa'yo. Alam ko, bata ka pa, malaki pa ang tsansa. Malaki pa ang chance para maging gaganda yung buhay mo. Lalong-lalo na andyan ang nanay mo, andyan ang mga anak mo. Tisay, pwede bang bumili ka ng Bible, magbasa ka.
Magtiwala ka kay God pa. Meron po ako, nagde-daily bread po nga po ako sa Yes. umaga. Totoo po. Mag-pray ka kay God. Magbalik loob ka sa ating Panginoon. Isuko mo lahat ng problema mo, lahat ng gusto mo. Wala ibang makakatulong sa'yo. At kalimutan natin lahat ng hindi magandang bisyo kasama ng partner mo. Dahil gaya ng sinabi ko, patunayan mo sa kanila na kaya mo magbago. Alam mo, pag nagawa mo yon, unti-unti yung mga anak mo lalapit, yayakap sa'yo. Gusto ko, Daddy, kung totoo siya, may gabi na tulad niya pag bumabagyo. Nasa isang plastic kami, nakapambasang-basa ako, katabi ko mga aso, tsaka yung pusa. Buti pa ako kayo, nakakasama ko, kaso nga lang, wala kasalanan ko. Deserve ko siguro to. Pero alam ko, iikot pa rin ang mundo ko. Okay. Babalik sa dati yung ako. Dahil nagawa ko na nun. Nagawa ko po talaga noong 2022. Nagawa ko po talaga. Hindi, wala ako. May mga kaibigan, oo. Pero new environment, dun sa Bulacan po, opo. Yun, kaya mo yan. Nagawa ko Magsama po. kayo ng partner mo. Yun nga po. Dalawa kayong magbago, dalawa kayong Sabay mag-usap. po talaga kami. Sabay Lagi kayo kami dapat. nag-uusap. Sabi ko nga, gusto mo magpa-reach out na tayo dyan sa DSWD. Pero sino tatanggap sa atin? Sa probinsya tayo uuwi. Kasi wala nga gusto tumanggap. Magsimula tayo sa maliit. Malay mo, no? Sa pamamagitan ng Team Daddy Frankie, ay matutulungan ka pa namin. Kaya nang sinabi ko, ito pa lang yung simula pag-uusap natin. Babalikan kita kasama ang iyong ina. Kakausapin ko rin, no? Yun lang. Actually, hindi kami nagkausap ng iyong ina. Pumunta ang iyong nanay, pumunta dun sa bahay, wala ako, kaya binidyo lang nila. Kaya nung nakita ko yung panawagan ng nanay mo, naawa ako. Kaya kahit hindi ko alam kung nasaan ka, eto. Salamat sa Sinabihan Panginoon. din po ako ng mga kaibigan ko na, lagot ka, pag si Daddy Frankie na talaga umanap sa'yo, makikita ka. Sabi ko, hindi na ako nagugulat sa kanya kasi si Bitag na ako, nakita rin nila ako. Pero, ano man nangyari? Kahihiyan pa rin, sabi ko. Pero eto, may gusto po akong patunayan kung kayo po ang dinala ng Panginoon sa akin. Yes. Gusto ko pong ibagwag yung pakpak ko na ipakita kay Mama na, Ma, hindi ako natalo. Oo. Hindi pa ako naubos. Hindi ako kinain ng sistema. Hindi pa tapos ang laban, no? Magsisimula ako, Magsisimula. ipapakita namin sa iyo. Tisay, ilang taon ka na? 42 na po. 42. Naniniwala ka sa kasabihan, life begin at age 40? Opo. Hindi pa huli ang lahat. Opo. Tisay, Ayun ito, ko po. tanggapin mo to, konting tulong para sa iyo. Sana umpisa yan Ibibigay para... ko photo ng gunting tsaka razor. Yes. Ha? Pakita ko talaga sa inyo. Oo. Marami ring ma-applyan kung marunong Yan po talaga. talaga, barbero po talaga siya. Maraming ma-applyan dyan sa Makati, sa Pio del Pilar, may hiring ngayon Yun doon. nga po yung inaano namin kapag po ako Stay in the stay in. in ang gusto po namin para kahit pa paano mapakita po namin na eto na kami. Yes. Eto kami, nagsisimula kami. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng ibang tao. May gusto lang kaming patunayan. Makakaalis ako sa lugar na to at mapapatunayan ko sa pamilya ko tama po yung taong makasama ko. Amen. Magdasal ka lang ha. Babalikan kita rito. Pero kahit na hindi pa nakabalik, sa kasakali, may magawa kayong paraan para makapagsimula magbago, gawin nyo na. Opo. Pag nagawa mo yun, unti-unting lalapit sa'yo ang pamilya mo. Okay? Okay po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung tagpo. Ito po yung makabagbag damdaming usapan namin ni Tisay. Sana ito na yung simula para pagbabago ni Tisay. Gaya nga ng sinabi niya, hindi po siya depressed or anuman. Kilala pa niya ang sarili niya. Hinihiling lang niya sa kanyang mga anak, kanyang nanay, yung suporta sa kanya. So bigyan pa natin siya ng pagkakataon mga kababayan. Sabi nga nila, si God nga walang hanggang pagpapatawad sa kanyang nilalang. Tayo pa kaya? Kaya naniniwala ako kay Tisay na kaya pa niyang magbago. No? Patutunayan ko. Mga kababayan, kung makita nyo lang yung kagandahan ni Tisay. No? Ano yun? May Facebook ka, Tisay? Opo, Francia Toledo po yung Mamaya, after nito, kunin namin, ha? Opo. Narimata po kasi yun sa... Ikaw ba to? Opo.
Yan, ang ganda, no? Kaya sabi ng 33 na po ako dyan. 33 pa to. Opo, 33 na po ako dyan. Kasabayan ko po kasi sila Gracia, yan. Sila Sabrina, and Sabrina, kasabayan mo sila. Oo. sila Nini Jacinto. Oh, kasabayan mo talaga sila. Opo. Magkakaibigan kayo noon. Magkaka-group modeling po. Ah, group mo. Modeling po kami dyan sa ano. Sino si Si Nini Jacinto. Nini Jacinto? Si Gracia po sa Lexus ko nakasama. Ah, sa Lexus. Opo, sa Lexus. Tapos si Nini Jacinto at Sabrina M po sa Stardust. Galing ka rin sa Lexus? Opo. Galing din ako doon. Lexus, Stardust. Ako yung doorman doon. Sila Daddy Jun po ang kaano ko. Oo, si Daddy John nandoon, di ba? Opo. Ako si Daddy Frankie. Oo. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, pinapatawa ko lang po kayo, no? Pero gaya ng aking sinabi, gagawa pa ako ng paraan para makapag-usap si Nanay at saka si Tisay. At sana hindi rin ako mabibigo, sana paunlakan pa tayo ni Tisay, no? So maraming salamat mga kababayan, magandang gabi and God bless po.